Handa na po natin ang ating mga sarili. Nais ko po mga minamahal na dalhin sa inyo ang pag-aral tungkol po sa history ng church. Hallelujah! Ito po ay series Bible study po ito. At sa tingin ko napakahalagang balikan natin ang mga turo at aral ng Panginoon, lalo't higit sa pagsisimula ng iglesia. Kasi sa ngayon, marami na pong mga lumalabas na mga grupo na kung saan titingnan po natin taliwas na sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po talaga ay mga Gentiles, ang talagang pag-asa po natin, ang tayo po'y mapagkibilang sa iglesia ng Panginoon. We are not Jews, hindi tayo Hudyo, but because of our Lord Jesus Christ, we became spiritually Jews. Mga kapatid, and this is because of the church, kung titingnan po natin, according to the Bible. Now, pag-aralan po natin mga kapatid, ang history ng church. Ang lesson 1 natin ay patungkol sa beginning of the church. The church begins. Glory to the living God. If you have your Bible, please open with me in the book of 1 Corinthians 3:11 to 14. Isa pong malaking paalala ito sa lahat ng mga mananampalataya. Sabi po ng Bible, for no one can lay any foundation other than the one we already have. Hindi ka na po pwedeng magtayo pa ng iba sapagkat mayroon na talagang pundasyon. It's very clear, Jesus Christ. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Yesu Kristo. Kung ang grupo po ay hindi nakabase dito, hindi po siya totoo, mga kapatid. Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials. Gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. Sabi ng Bible, ano man ang gamitin nila, mga kapatid, because the judgment day will come. But on the judgment day, sabi ng Bible, fire will reveal what kind of work its builder has done. The fire will show if a person's work has any value. If the work survives, that builder will receive a reward. Purihin po ang ating Panginoon. Now, napakahalaga nito because ang Bible talaga nagsasabi na walang iba mga kapatid na pundasyon kundi ang bato. At ang bato na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. The church, mga kapatid, na nasa atin ngayon, tayo na po yun mga minamahal. And this is actually prophesied, hallelujah, and being preached and teached by our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 16:18, I tell you, you are Peter, very clear, from Peter mga kapatid. And on this rock, I will build my church. Hindi ito church mga kapatid, ninumang mga tao na nagsasambing sila. Ang Diyos, sila, ang tunay mga lingkod. Mga kapatid, hindi pag-aari ito ng tao, kundi ito ay pag-aari ni Kristo. The Bible said, on this rock, Jesus Christ said that, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Maliwanag po yan. Sabi ni Jesus Christ, itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So the church is very powerful, mga kapatid. Now, let's define the church. The word church, as rendered in the New Testament, comes from the Greek term ecclesia, which is formed from two Greek words meaning an assembly and to call out or called out ones. The New Testament church, mga kapatid, is a body of believers. Hindi po ito building, mga kapatid. Hindi ito edipisyo. Hindi ito, mga kapatid, na bato. Kundi ito ay mga mananampalataya who have been called out from the world by God to live as His people under the authority of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Si Jesus Christ, mga kapatid, ang ulo ng iglesia. At napakahalaga nito because the word ecclesia appears 114 times in the New Testament scripture. Glory to the living God. The church
or the body of Christ is comprised of two aspects. The universal church and the local church. Kaya huwag po nating isipin na kapag maliit pa ang church po natin, parang hindi masaya. No, 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 no. Dahil maliit man o maliit ang local churches, meron pong universal church na ang pundasyon dapat ay si Jesucristo. Dahil kapag ang church ay hindi si Jesus ang ulo, hindi si Jesus ang pundasyon, as I have said, that church is not real. It's not true. Sapagkat ang tunay na iglesia, ang pundasyon ay si Jesucristo. Glory to the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, we will talk about the universal church. Universal church is a church comprised of those who belong to Christ and who have trusted Him for salvation. Sa lahat ng panig ng mundo, nasaan ka man sa anumang kontinente na nakatira ka sa mundo pong ito, kung ang pananampalataya mo ay nakasali kay Kristo, kasama ka sa rapture, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang rapture, mga kapatid, ay para sa church. Kaya yun nagsasabi na hindi totoo, mga kapatid, ang Christians, hallelujah, patawarin sila ng ating Panginoon, sana makapanumbalik sila. Sapagkat wala pong iba na pwedeng connection ang Gentiles para makasama sa kaligtasan, kundi si Jesucristo. Hallelujah. Jesus Christ promised to build it. Siya yung nagsabi, mga kapatid, that upon this rock and on this rock, I will build my church. And this was actually said to Peter. Sabi ng Biblia, mga kapatid. Ano po ang role ni Peter dito? Kaya makikita po natin sa ating pag-aaral kung bakit si Pedro po ay nabanggit dito ng Panginoong Jesucristo. Now, again, the Bible said, hallelujah, I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. Hades means impyerno, hell, glory. Sapagkat, mga kapatid, ang Panginoon ay talagang nagbigay ng kanyang sarili upang ang lahat ng mga taong nanampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Glory to the living God. Jesus Christ promised to build it. The Bible said, I will build my church. I will build my church. Siya, mga kapatid. Kaya nga, kung makikita po natin, mayroon din po tayong tinatawag na local church, mga minamahal. Local church, nang ibig sabihin, ito po yung mga churches na bumubuo sa universal church. At ang example po dito, o dinescribe ito, mga minamahal, sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia. Ito po ay pagpati ni Pablo. Sabi ni Paul, sabi ng Bible, Paul, an apostle, and all the brothers with me to the churches in Galatia. To the churches in Galatia. Here, we see that in the province of Galatia, there were local churches. Na ang ibig sabihin, halimbawa sa Bicol, meron po tayong mga lokal po dyan, merong Goa, Tigaw, sa Tinawagan, sa Dahat, Naga, Calabanga, Manamok, Buena Vista, Caramoan. Mga kapatid, hallelujah, may mga local churches po tayo. Hallelujah. At sa iba pang mga churches, mga minamahal, yung mga churches po na yan, hallelujah, sa pagtunog ng trumpeta, purihin ang ating Panginoon. Meron pong universal church ng pundasyon si Kristo at magsasama-sama po tayo doon sa buhay na walang hanggan na pinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Bible, meron pong sinasabi, titipunin ng Panginoon ang lahat ng nanampalataya sa Kanya. Kaya nga sa Bible, mga kapatid, hallelujah, sa pagsisimula sa bagong tipan, ang sabi ng Bible, kahit sa bahay sila po'y nagsimula magpuri at sumamba, at ang tawag na rin po doon ay church. In the book of Romans 16 verses 3 to 5, greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me, not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house. Purihin po ang ating Panginoon. Nais ng Panginoon, mga kapatid,
na sa pagsisimula ng ating iglesia ay makita natin na hindi po ito palakihan ng iglesia, hindi po ito pagandahan, kundi patatagan ng pananampalataya. Hallelujah, pananampalataya na mayroong katapatan. Yan po talaga ang church ng Panginoong Jesucristo. Kahit gaano mang kalaki ng church, kaganda, air condition po yan. Pero kung ang mananampalataya ay malayo ang kanilang paglakad sa kalooban ng ating Panginoon, delikado po ang church at hindi po maganda sa paningin yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang tunay na iglesia na tinutukoy walang iba. Tayo po mga kapatid at gumaganda mga minamahal ang iglesia kapag ang mga mananampalataya ay naglilingkod sa Panginoon na mayroong katapatan kasi yan, hallelujah, sapagkat ang nais ng Panginoon ay ang paglago ng bawat mananampalataya. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon din in the book of Philemon, mga kapatid, sabi ng Bible, to Philemon, our dear friend and fellow worker, also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the living God. Sa bahay, mga kapatid, ni Philemon, mayroon pong ginagawa na pagpupulit, pagsamba. Ano po ang tawag doon? Iglesia. Church. Hallelujah. Kaya po, salamat po sa patuloy na paggabay ng Panginoon sa ating mga churches. Pagpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po masama na lumaki ang church, na pagandahin po natin ang ating place of worship. Wala po akong nakikitang masama po doon. Ang hindi maganda na habang lumalaki po ang church, lumalayo po ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Ayaw ng Lord na malimutan po natin ang ating first love sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa camp, sapagkat nakikita ko, mga kapatid, ito po yung ang nagbibigay sa atin sa muli ng para bang paalala na ang presensya ng Panginoon ay dapat hanap-hanapin ng isang mananampalataya. Ang Holy Spirit ng Panginoon ay dapat patuloy na nararamdaman ng isang mananampalataya, sapagkat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo doon tayo nagkakaroon ng pagbabago. Hallelujah. Kung tutuusin, hindi naman talaga ang building ang pinag-uusapan talaga dito. Hindi talaga. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga believers. Sila ang church. Tayo ang church. Kaya nasaan ka man, hallelujah, sa lahat ng inaabot ng ating Bible study na ito, kung may nanunood man ngayon sa abroad, you belong to the universal church ng Panginoong Jesucristo. And someday, sa pagtunog ng trumpeta, sama-sama po tayo, mga kapatid, na magpupulit sasamba sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. In the local church, church members, hallelujah, ay nagkakatipon together. Sabi ng Bible, church members came together for worship, for prayer, for fellowship and instruction. Mga kapatid, ito po yung ginagawa ng church. Hallelujah. And let's be thankful na ang ating pong church ay mayroon pong gawain na overnight prayer meeting, worship service, young people's fellowship, nanay, tatay's fellowship. Glory to Jesus. Ito po, mga kapatid, ang katuparan ng tunay na church, mga kapatid, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hindi ko tutuusin, mga kapatid, tayo po mga Gentiles, nakabase na po ang ating paglilingkod, hallelujah, sa bagong tipan. Sapagkat, ang totoo po niyan, kung babasahin natin ang lumang tipan, hindi po tayo, mga kapatid, kasama po doon. And thanks be to God, because through the gospel of Jesus Christ, dati tayong kaaway ng Diyos, pero niloob ng Panginoon na ngayon tayo maging mga kaibigan niya. At hindi lamang po yan, mga kapatid, the highest revelation, someday pakakasalan tayo ng ating Panginoong Jesucristo to be with Him forever and ever. Palagpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. So let's go back to the formation of the church. Again, in the book of Matthew, chapter 16, verse 18, the Bible said, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail
prevail against it. So, what does this mean, mga kapatid? It means that Jesus Christ is the cornerstone. Siya yung batong panulukan. Sabi ng Bible, na itinakwil at nagirinamang batong sandigan o panulukan o pundasyon. Itinakwil si Jesus Christ. At may mga grupo po ngayon. Mga kapatid, nais ko lamang pong ipaalala na mayroon po mga kapatid na mga grupo ngayon at alam na ng ating mga local pastors at iyan po ay sasabihin nila tungkol po sa pananampalataya. Hindi po tayo mga kapatid, hallelujah, nag-discriminate ng sino mang mga grupo. Pero ang atin lamang pinangangalagaan ay ang pananampalataya ng ating mga miyembro. Nawa po patuloy na ang ating matibay na sandigan, saligan, walang iba po, kundi ang turo at aral mula sa ating Panginoong Jesus lamang. Hallelujah! And may mga nagsasabi po talaga kasi na si Kristo daw po ay gawa-gawa lamang. Hallelujah! Fake, hindi totoo. Kaya, sabi ko nga, papaano tayong mga hentil makakasama sa buhay na walang hanggan o magkakaroon ng kaligtasan kung hindi natin paniniwalaan ang author, ang finisher ng ating pananampalataya. Si Kristo po yan. And Jesus Christ is the rock. The rock on which Jesus would build His church in the future. Sabi ng Bible in the book of Matthew 16:18, mga kapatid. Glory to the living God. And kung makikita natin, siya mismo ang nagbigay ng kanyang sarili, namatay siya, di po ba? Inilibing, nabuhay, umakyat sa langit, siya po at babalik. Yan po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung buhay niya, mga kapatid, ay assurance po yun. Na sa kanyang pagkabuhay na maguli, mayroon pong salvation. At ang church, mga kapatid, ay nagsimula sa Book of Acts, ang istorya. Sa day o sa araw ng Pentecostes, in the day of Pentecost. Sa pangangaral ni Pedro po, nabanggit doon, after na mag-resurrect ang ating Panginoong Hesukristo, nangaral po si Pedro. Hallelujah! Ano po ang pangangaral ni Pedro? Tungkol po sa gospel. Tungkol po kay Kristo. And sabi ng Bible in the book of Acts 2:37-40, now when they heard this, ano po yung this na yun? The gospel. They were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Look at this verses, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga minamahal, to you, Peter, upon this rock I will build my church. Kaya nga naman si Peter po ang unang nangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Sabi ng Bible in the book of Acts chapter 2 verse 37, at ang marinig ng mga tao, ng mga Hudyo ang pangangaral na ito, ang sabi nila, ano ang gagawin namin? So may gagawin. What shall we do? What shall we do? Sabi ng mga tao. May gagawin. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Napakaganda, mga kapatid, na pangako ng Panginoon. Hallelujah, may kaugnayan pala ito sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At mayroon pong baptism na dapat gawin ng isang tao, sapagkat ito po ay sinundan ng tanong na, what shall we do? Kasi napagabag ang kanilang damdamin nang marinig nila ang preaching ni Pedro, na sinabi ni Pedro, kayo ang nagpapatay kay Kristo. Hallelujah. Naalala po ninyo, mga kapatid, na mas pinili pa nila si Barabas kaysa sa ating Panginoong Kristo.
Napako si Jesus, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ito yung laman ng preaching, ng mensahe ni Pedro, sapagkat na kay Pedro daw ipinilin that upon this rock I will build my church, sabi ni Jesus Christ. And Peter preached that gospel, mga kapatid. Ang sabi ng Bible na pagabag ang kanilang kalooban nang marinig nila ang ebanghelyo pong ito at tinanong nila si Pedro at mga apostol, ano ang dapat namin gawin? Ano ang dapat namin gawin? Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kung titingnan natin, mga minamahal, maliwanag po na sinasabi na mayroong promise ang ating Panginoon kasi ito po pala ang isa sa napakahalagang bagay na dapat malaman ng mga mananampalataya. Na pangako ng Diyos itong iglesia po na ito. Hallelujah! Ang sabi po ng Bible, for the promise is unto you. Hallelujah! Very clear. The promise is unto you and to your children and to all that are afar off. Kahit na nasa malalayo, even as many as the Lord our God shall call. Hallelujah! Hallelujah! Kaya let's be thankful sa ating pong mahal na Panginoong Jesucristo sapagkat ang kanya pong biyaya ay nandoon. Ang pangako na ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak. At sa lahat pang nasa malayo, kasama na dyan tayong mga nasa Pilipinas, sa bawat taong tawagin, ng taong tatawagin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Bible, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourself from this untoward generation. Marami pang inilahad si Pedro, mga kapatid, upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan si Pedro, mga kapatid, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya may paalala po talaga si Pedro, mga kapatid, tungkol pa lamang sa kanyang pangangaral na mayroon po talagang masamang mangyayari sa buong mundo sa unahan. Kaya kung ikaw ay nasa church, magpasalamat ka at maglingkod ka sa Panginoon ng buong katapatan sapagkat ang iglesia ay poprotektahan ng Panginoon because Jesus said, hallelujah, upon this rock I will build my church and even the gates of hell will not prevail against it. Glory to the living God. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya church, hallelujah, let us continue serving our Lord Jesus Christ. At kung ikaw ay nanonood ngayon, hindi ka man kabilang sa CCFM, pero ang pundasyon mo ay si Kristo, na bautismohan ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. God bless you, hallelujah. Ang reward ay naghihintay na, hallelujah. Nasa kamay na ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Magpatuloy lamang tayong lahat na merong katapatan na naglilingkod sa Kanya. Malinaw, sabi ng Bible, for the promise. So, for the promise, may promise po talaga. So, let's talk about the promise, mga minamahal. Dito ko po tatapusin muna, hallelujah, ang ating pag-aaral ngayong pong gabi. Sapagkat ang susunod po dyan ay ang fulfillment ng promise at ang pangatlo, mga kapatid, ay ang the preaching of the promise. Hallelujah. Because ipinangaral po ito. Hallelujah. Now, ano po yun, mga kapatid? Basically, the promise is the outpouring of the Holy Spirit. The outpouring of the Holy Spirit, mga kapatid, ay dumating. Hallelujah. Doon sa mga naghihintay. Kasi kinamad niya ng ating Panginoon. Inutos siya ng Panginoon. Sabi ng Lord, hintayin niyo ako. Hallelujah. Ang sinasabi doon na hihintayin nila, hallelujah, ay ang pagbuhos ng banal na Espiritu Santo. And the Spirit outpouring at the first came upon only, hallelujah, to the 120 faithful followers who had obeyed the command of Jesus Christ to wait for Him in Jerusalem for that promised gift, and that is the Holy Spirit. And during the day of Pentecost, after the resurrection of our Lord Jesus Christ, 50 days,
after ng resurrection ni Jesus Christ, bumaba ang pangako na banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah! Ano po ang ginawa nila? According to the Bible, they obeyed. That is why obedience is very, very important, mga kapatid. Sila talaga ay naghintay sa upper room. If you're going to read the book of Acts, sila doon ay nagtitipon, naghihintay po talaga sa promise na ito ng Panginoon. Sa tinatawag nating outpouring of the Holy Spirit. Alam po ba ninyo, kanina, yung nabanggit ko, ang pangangaral ni Apostol Pedro, mga kapatid, hindi mangyayari yun. Kung hindi si Apostol Pedro na bautismohan ng banal na Espiritu Santo, kung hindi niya tinanggap ang banal na Espiritu Santo, hallelujah, ang kagandahan po talaga doon, naghintay po sila. Naghintay sila. Sabi dyan, in one accord, naghintay sila. Obedience is so essential sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. If you want blessing, then obey God. John 14:15, if you love me, keep my commandments, according to the Bible. Now, the word tarrying, ang ibig sabihin waiting, hallelujah, iyan po mga kapatid, ang nangyari sa mga disipulo ng ating Panginoon. That the disciples of Jesus tarried for the Holy Ghost. Naghintay talaga sila. Kaya po yung paghintay napakalaga. Hallelujah. Hindi tayo dapat nagmamadali. Sapagkat ang Panginoon po, mga minamahal, sabi ko nga, may tamang panahon sa lahat ng oras. Hindi na nahuhuli ang ating Panginoon. Nakaraan nga, mga kapatid, sa ating love, courtship, and marriage, nabanggit ko doon yung kahalagahan ng paghihintay sa tamang panahon para ang pagpapala ng Diyos ay mapasa ating lahat. Especially doon sa mga naghahanap na po ng partner sa buhay. Dito rin po mga kapatid, nakita ko yung kanilang paghihintay ng buong puso upang ibigay ng Panginoon ang kanyang pangako na banal na Espiritu Santo ay totoo na nangyari. Sa kanilang paghihintay, sa kanilang pananalangin habang naghihintay na mayroong kasabikan, dumating nga po ang pangako ng ating Panginoon. In the book of Acts 1:14, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Verse 14, hallelujah. Ang sabi po dyan, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus, habang hinihintay po nila ang pangako ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga mga kapatid ang paghihintay. Ito po ang nangyari mga minamahal. Glory to the living God. Kaya gusto ng Diyos na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, habang naghihintay tayo, lagi tayong nananalangin sa Kanya. Hallelujah. Patuloy tayong gumagawa according to His will. Hallelujah. Kaya nga gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayong lagi mayroong prayer meeting. Sapagkat sa prayer meeting, doon natin nararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. At yan po ang nangyari, mga kapatid, doon sa pagsisimula ng iglesia. Ulitin ko, mga kapatid, nangako ang Panginoon at sila'y naghintay, bumaba ang banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon at sila'y napuspos, mga kapatid. At sa susunod na ating pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga kapatid, pag-aaralan po natin, mga minamahal, ang nangyari nang bumaba ang banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sasabihin ko po, mga kapatid, sa ating ngayong gabi sa panghuli, mabilis lamang po ito. This is the introduction actually of our Bible study series. Don't forget to wait, because according to Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it to happen. Will make it happen, I mean. So gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayong lahat ay patuloy na nagkakaisa bilang tinawag ng ating Panginoon
upang tanggapin natin ang pagpapala ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, dito ko po tatapusin ang unang parte. Maaga po tayo ngayon kasi tiningnan ko ang pangalawa medyo mahaba. Malamang lalagpas po tayo mga kapatid. But anyway, gusto ng Lord na masyado po natin maunawaan na sa kanilang paghihintay, ang Diyos ay naging tapat. Mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumaatin pong lahat.